Agad na lumapit si Lawyer Zhang sa tabi ni Yang Chen at natatawa niyang sinabi kay Ms. Liang. Oo nga pala, isa siya sa 3 pangunahing shareholder ng law firm namin. Sa narinig, tumulo ang pawis sa noo ni Ms. Liang, gulat na gulat sa revelasyong iyon. Grabe, gaano ba ka-impluwensya ang background ni Yang Chen? Pati ang isa sa top law firms, hawak niya. Hindi lang to kayang bilhin ng pera. Samantala, sa di kalayuan, halos maiyak sa tuwa ang kaibigan ni Yang Chen. Yang Chen, ikaw na talaga ang idol naming habang buhay. Pero habang abala ang lahat, matalim ang tingin ni Ms. Liang kay Chen Liang. Ang manhid naman nito, bakit hindi pa niya iniimbitahan si Zhang Xiang para kumain kasama natin? Nang mahuli ni Chen Liang ang matalim na tingin ng kanyang boss, agad siyang kinabahan. Wala naman akong ginagawa. Bakit na naman galit si boss? Napansin ni Yang Chen ang tensyon, kaya kinuha niya ang atensyon ni Chen Liang at kalmadong sinabi. Chen Liang, pwede ba tayong magdagdag ng isa pang upuan? Agad nakuha ni Chen Liang ang ibig sabihin ni Yang Chen. Kahit kinakabahan, mabilis siyang tumayo at nagmadaling sabihin. Oo naman. Sabay tawag niya sa waiter. Pahingi po ng isang upuan pa, pakidala dito agad. At nagsimula na silang kumain. Habang lahat ay masaya, ngumiti si Liang Xiaoyun kay Yang Chen. Mr. Yang, kayo pala ang ikatlong pinakamalaking shareholder ng law firm, at kaibigan pa ng Vice President namin sa Shenzhen. Aba, hindi na ako mag-aalala sa kontrata. Ayun na lang tayo sa mungkahi ni Lawyer Zhang. Pamilya na tayo rito, kaya wag na tayong masyadong formal. Ngumiti si Lawyer Zhang bilang tugon. Salamat, President Liang. Inaalay ko ang basong ito para sa inyo. Tumayo naman si Yang Chen at masayang nakisama. Kung pamilya na nga tayo, kapag may magagandang proyekto, tayo-tayo na lang ang magtulungan. Narinig ko na interesado kayong mamuhunan sa Jinshan Resort, totoo ba yun? Tumango si Liang Xiaoyun habang abot tay nga ang ngiti. Tama, nil-ibot ko ang lugar at masasabi kong mas may potensyal ito kaysa sa ibang resort. Oo, lugi pa ngayon, pero may malaking future ito. Mr. Yang, baka naman pwedeng bigyan niyo kami ng kaunting shares. Diretsong tanong ni Yang Chen. Magkano ang handa ninyong bayaran at para sa ilang porsyento ng shares? Sumagot si Liang Xiaoyun ng diretsahan. 70 million yuan para sa 49% ng shares. Pwede ba yan? Diretsong sumagot si Yang Chen at mabilis na tumanggi. Hindi pwede. Heto ang terms, 100 milyon para sa 49% ng shares, o 70 milyon pero 35% lang. Wala nang iba. Nagulat ang batang presidente at napahawak sa noo. Grabe naman to. Ang taas ng presyo. Halos himatayan si Liang Xiaoyun. Mr. Yang, sobrang taas naman yan. Hanggang dyan na lang talaga ang kaya naming presyo. Pwede bang pag-isipan niyo ulit? Tahimik lang si Yang Chen kahit nabigla sa reaksyon nila pero mahinahong sumagot. Hindi mataas ang presyo ko. Napakaganda ng natural na lokasyon ng lugar na ito. Pag na-develop ng tama, magiging top tourist spot ito. Sigurado ba kayong mataas pa rin yan? Umiling si Liang Xiaoyun. Hindi talaga kakayanin. Pinakamataas na ang 70 milyon para sa 40%. Sana maintindihan nyo, Mr. Yang. Nag-isip si Yang Chen. Binili ko lang tong resort ng 45 milyon. Sa offer ni Liang, may malaki na agad akong tubo. Okay, huwag na muna nating pag-usapan ngayon. Makikipag-usap na lang ako sa inyo ng pribado mamaya. Lalong natuwa si Liang Xiaoyun. Sige, iinom ako para sa iyo, Mr. Yang. At nagpatuloy ang kasiyahan. 2 oras silang kumain at nag-inuman. Sa puntong ito, lasing na si Liang Xiaoyun, namumula at hindi na makalakad ng maayos. Lumapit si Yang Chen para alalayan siya habang pabulong na sinasabi ni Liang Xiaoyun. Mr. Yang, sana tanggapin mo ang 70 milyon para sa 40%. Mahalagang mahalaga sa amin ang proyektong ito. Sa susunod, kung may magandang oportunidad, uunahin ka namin.
Natuwa si Yang Chen sa pagiging tapat niya. President Liang, napakasinsiro niyo. Ang hirap tanggihan ng ganyang pakiusap. Biglang napaiyak si Liang Xiaoyun, parang batang walang makain. Mr. Yang, ang hirap ng posisyon ko. Kapag wala akong nailatag na matagumpay na proyekto, baka tanggalin ako sa pwesto. Nahabag si Yang Chen at hinawakan ang kanyang braso. Sige na nga, hindi ako pihikan sa presyo. Basta may kita, mas okay kung sabay-sabay tayong yumaman. Tuwang-tuwa si Liang Xiaoyun. Salamat, Mr. Yang. Ipapagawa ko na agad ang kontrata at ipapadala sa iyo. Maya-maya, habang nasa parking lot na sila ng Jinshan Resort, nagpaalam si Liang Xiaoyun. Mauna na ako, bukas tatawagan ka na ng tauhan ko para sa detalye. Pakihintay kami, ha? Okay, ingat ka, sagot ni Yang Chen. Pagkatapos ng mga nangyari, dumating na rin si Fang Yingqi sa parking lot. Mr. Yang, andito ka na rin, ani ni Fang Yingqi. Ngunit sinabi lang dito ni Yang Chen na, sorry, nakainom ako kaya hindi ako makakapagmaneho. May tinawagan na akong designated driver. Hintayin na lang natin siya. Ngumiti si Fang Yingqi at sinabi kay Yang Chen na, Mr. Yang, ang bait mo talaga. Pero sana bawasan mo ang pag-inom. Huwag mong kalimutan, mag-e-explore pa tayo ng Sichuan route together. Kailangan mong bumalik sa dating forma. Ikaw ang magiging bodyguard ko. Natawa si Yang Chen. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sigurado sa ibang bagay, pero sa pagprotekta sa iyo, tiwala ka. Samantala, sa opisina ng Shenzhen Investment Bank, pinapipili si President Liang ng Reg Along Employee Benefits. Ngumiti siya at inutusan si Mary. Ibigay mo na lang ang isang black phone kay Mr. Yang. Company benefit naman yan, dapat i-maintain natin ang good relationship sa kanya. Opo, gagawin ko agad, President Liang. Pero pinigilan siya ni Liang Xiaoyun. Hinti lang, dalhin mo na lahat ng modelo ng phone. Hayaan mo siyang pumili kung anong gusto niya. Noted po, dadalhin ko agad. Tumawag si Mary kay Yang Chen. Hello, Mr. Yang. Si Mary to, secretary ni President Liang. Dahil nagkaroon tayo ng cooperation deal, gusto naming ipadala sa iyo ang bagong models ng phones bilang regalo. Nasaan po kayo? Pupuntahan ko na kayo. Sumagot si Yang Chen na abalang-abala sa Grab job. Busy ako ngayon. May kailangan pa akong ibalik na cellphone sa Dongchen Homeland. Kailangan ko itong ibalik sa pasahero ko. Kung gusto niyong makipagkita, doon niyo na lang ako puntahan. Pagdating niya sa Dongchen Homeland, tinawagan niya agad ang lalaki. Hello, andito na ako. Baba ka na lang, ibibigay ko na yung phone mo. Pero sumagot ang lalaki ng nakakainis. Busy pa ako, naglalaro pa ako ng mahjong. Pwede bang iakyat mo na lang dito sa room 1801? Seryusong sinabi dito ni Yang Chen na, pare, bibigyan kita ng 5 minuto. Kung hindi ka pa rin bumaba, dadalhin ko na lang to sa police station. Ikaw ang bahala. Pero bigla siyang sinigawan sa kabilang linya. Ang yabang mo, gusto mo bang bigyan kita ng masamang review? Hindi mo kayang bayaran ang phone ko. Imported yan, galing pa sa ibang bansa. Binabaan na lang siya ni Yang Chen ng tawag, makikita sa mukha niya ang inis dahil siya na nga ang magbabalik ng cellphone, siya pa ang magiging masama. Napasigaw sa matinding galit ang lalaki at malakas na napahampas ng kanyang kamay sa mesa. Isang mumurahing driver lang ng car hailing ang naglalakas loob na kalabanan ako. Ngayon, ipaparamdam ko sa kanya ang kapangyarihan ng milyon-milyong followers ko. Kung hindi, hindi na ako si Lin Long. Agad siyang tumayo at sumigaw sa kanyang mga kasamahan. Halika na, turuan natin ng leksyon yang hambog na yan. May isang lalaking nasa likuran niya ang natawang may kasamang pangungutya. Bilasan mo na at simulan mo na ang live stream. Turuan natin ng tamang asal yang driver na yan. Agad na binuksan ni Lin Long ang kanyang live stream. Nagsimula siyang mag-live habang patuloy ang pagdagsa ng mga viewers at virtual gifts. Sunod-sunod ding lumabas ang mga komento ng mga nanunood. Sabi ni Ayin, Long, anong content natin ngayon? Tanong naman ni eldest bro.
Dumating na ba yung phone na pinabili ko sa'yo? Ay, regalo ko pa yun sa girlfriend ko bilang back-to-school gift. Komento ni Nine-Tailed Fox. Ano ang theme ngayon? Outdoor activities ba? May masamang ngiti sa kanyang mukha habang sumagot si Linlong. Nabuli ako, mga bro. Naiwan ko yung phone ko sa car hailing service kanina, tapos ayaw aminin ng driver. Pupuntahan ko siya ngayon, mga bro. Maging saksi kayo. Sa liwanag ng araw, sinusubukan akong lokohin at agawan ng bagong phone. Wala na ba talagang hustisya ngayon? Samantala, si Yang Chen ay patuloy pa ring naghihintay sa pagdating ni Linlong. Nairita na siya at napamura sa inis. Sabi kong 5 minuto lang, 5 minuto lang yun. Hindi na ako maghihintay ng kahit 1 segundo pa. Hindi ko na talaga matiis ang mga katulad nito. Bigla niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan at tuluyan ng umalis. Saktong pagkakaalis lang ni Yang Chen, dumating naman ang grupo ni Linlong. Napanggigilan sa galit si Linlong at napamura. Nakakaasar, nakaalis na yung hayop na yun. Wala na siyang nagawa kundi ang magngit-ngit sa inis. Dahil dito, agad na tumawag ng taxi ang kanyang mga kasama. Habang papasakay na ang isa sa kanila, tinawag siya nito. Ano pang hinihintay mo? Sumakay ka na at habulin natin siya. Agad ding sumakay si Linlong sa sasakyan, at nagtuloy-tuloy silang sundan si Yang Chen. Makalipas ang ilang minuto, narating na rin nila ang police station kung saan nagtungo si Yang Chen. Habang nakatayo si Yang Chen sa harap ng pulis at pinapaliwanag ang nangyari, dumating na rin si Linlong kasama ang kanyang grupo. Naka-livestream pa rin siya habang palapit sa lugar, at sinabi niya sa kanyang mga manunood. Mga bro, ayan siya. Yan ang driver na ayaw ibalik ang phone ko. Tingnan nyo ng maigi ang mukha niya. Tingnan nyo. Narinig ni Yang Chen ang kaguluhan sa likuran at agad na hinarap sila. Alam nyo bang lumalabag na kayo sa batas? Ngunit mayabang na sumagot si Linlong. Takutin mo lolo mo. Hawak-hawak mo pa yung phone ko tapos ako pa ang sinasabing lumalabag sa batas. Biglang sumingit ang pulis. Tama siya. Kung kinukunan mo siya ng video at ipinapalabas online, mukhang paglabag na yan sa batas. Itigil mo yan o ilayo mo ang kamera. Ngunit hindi pa rin nagpapigil si Linlong. Inilayo nga niya ang camera kay Yang Chen pero mayabang pa ring nagsalita. Ayos lang yan. Nakita na ng mga bro ko yung pangit niyang mukha. Pagkatapos ay humarap siya sa officer at idinagdag. Gusto kong i-report siya. Kinuha niya ang phone ko at ayaw ibalik. Humarap si Yang Chen sa pulis at mahinahong sinabi. Sir, nakakonect ang cellphone ko sa surveillance camera ng kotse. Maaari niyong tignan. Agad na pinakita ni Yang Chen ang footage mula sa dashcam. Nagulat si Linlong sa nakita, hindi na siya makakaila. Samantala, sa kanyang livestream, tuloy pa rin ang pag-ulan ng mga komento habang nasasaksihan ng mga netizens ang nangyayari ng live. Sabi ni passerby A, wow, ang galing magsalita ng pulis. Di ko inakala na ganito ka nakakahiya si Linlong. Kanina lang pinapaloko pa niya kami para i-bully yung driver online. Sabi naman ni Kabibala, tapos ka na, Linlong. Magmumukha ka na talagang katawa-tawa. Dahil sa hiya at takot, hindi na alam ni Linlong ang kanyang gagawin. Napilitan siyang magsalita. Alright, ako na ang may mali. Ibalik mo na lang sakin ang phone ko. Ngunit mariing sinabi ng pulis. Kasalanan mo talaga sa simula pa lang. Maayos naman yung driver, pero hindi mo man lang siya pinasalamatan. Sabay abot ng pulis sa cellphone pabalik kay Linlong. Pagkakuha ng telepono, galit na ipinakita ni Linlong ang basag na parte ng cellphone. Ang bago kong cellphone. Tignan mo, puro gasgas. Paano ko pa magagamit to? Mahigit 10,000 ang halaga nito. Galit siyang sumigaw. Intentional damage to property to, hindi ba krimen yan? Lagpas pa sa 10,000. Kulong na ba yan? Kinuha ulit ng pulis ang cellphone at maingat na tiningnan ang pinsala. Pagkatapos, seryoso siyang nagtanong kay Yang Chen. Driver, ikaw ba ang may gawa ng mga gasgas na ito? Diretsyong sagot ni Yang Chen.
Hindi po, ganyan na yan nang makita ko. Pagkarinig noon, napasigaw si Linlong. Nagpapalusot ka pa, bago ko pa yan nabili, mahigit 10,000 ang ginastos ko. Sinira mo, mababayaran mo ba yan? Tahimik lang na pinag-krus ni Yang Chen ang kanyang mga braso at mayabang na sumagot. Phone lang yan. Kung gugustuhin ko, makakakuha pa ako ng isang kahon yan. Lalong nagngit-ngit si Linlong at itinuro si Yang Chen habang sumigaw sa kanyang mga viewers. Mga bro, narinig nyo yun. Nagmamagaling pa rin. Isang car-hailing driver daw na may isang kahon ng iPhone 20 Plus. Kapag totoo yan, kakainin ko lahat ng yun, Liv. Sa oras ding iyon, dumating na si Mary sa loob ng presinto. Pagkapasok niya, agad niyang tinawag si Yang Chen. Mr. Yang, sa wakas, natagpuan na rin kita. Anong nangyari? Bakit dito sa himpilan ng pulis ang meeting niyo? Kalma lang na sumagot si Yang Chen. May pasahero na naiwan ang cellphone niya sa kotse ko, kaya dinala ko na lang dito sa pulis para isoli. Sabay kuha niya ng kahon na dala ni Mary. Umupo si Yang Chen sa isang bangko at agad binuksan ang kahon. Sinabi naman ni Mary, nakikita ko na, pwede mong piliin kahit alin sa mga iPhone models na ito. Sabi ni Ms. Liang, kunin mo na kung ano ang gusto mo, huwag ka nang mahiya. Sa nakita, halos malaglag ang panga ni Linlong at ng kanyang kasamahan. Nanlaki ang kanilang mga mata habang sabay silang napabulalas. Wow! Lahat ng ito, puro latest iPhone models. Hindi na nakatiis si Linlong at agad siyang nagtanong kay Mary. Bakit kayo may ganito karaming cellphone? Smuggling ba to? Seryosong sumagot si Mary habang nakakunot ang noo. Tigilan mo nga ang mga walang basehang akusasyon. Galing ang mga yan sa aming headquarters bilang reward. Ang boss namin mismo ang nag-utos na dalhin yan kay Mr. Yang para siya ang pumili. Hindi pa rin makapaniwala si Linlong. Itinuro niya si Mary at mayabang na sinabi. Imposible, hindi pa nga ni-release ang mga modelong yan. Ako nga, proxy buyer pa ang ginamit ko para makabili ng isa. Paano kayo nagkaroon ng ganito karami? Malinaw na nakaw o smuggled yan. Hindi na natuwa si Mary sa mga paratang ni Linlong. Kalmado pero may diin ang kanyang sagot habang inilabas ang mga dokumento. We're from the Paleside branch of Shenzhen Investment Bank, headquartered in the United States. Ito ang customs declarations. Lahat legal. At kung hindi ka titigil sa paninira, magkita na lang tayo sa korte. Habang abala si Mary sa pagpapaliwanag, napatingin si Yang Chen sa dalawang cellphone na hawak niya. Ang isa ay galing kay Mary, at ang isa ay yung iniwang cellphone ni Linlong. Pinagkumpara niya ito, at agad niyang napansin ang malaking pagkakaiba. Ang isa na ito, keke to, matalas na pahayag ni Yang Chen. Tinatangka mong hingan ako ng mahigit 10,000 gamit ang pekeng cellphone. Hindi ba't extortion na yan? Tumayo siya at lumapit sa police officer, sabay abot ng dalawang cellphone. Sir, paki-check nga po. Malinaw na magkaiba ang mga to. Kinuha ng pulis ang mga cellphone at pinagmasdan ito. Ilang saglit lang, tumanggo siya at nagsabi. May pagkakaiba nga. Ito, mukhang peke. Napaatras si Linlong sa sinabi ng pulis, at pilit pang sumigaw. Imposible yan. Mahigit 10,000 ang ginastos ko rito. Paano magiging peke to? Tigilan niyo nga ako. Ngunit seryoso lang ang sagot ng pulis. Kita naman, di ba? Malinaw ang pagkakaiba. Hindi kami bulag. Pagkarinig ng sinabi ng police officer, halos matulala si Linlong sa pagkabigla. Ang mga kasamahan niyang nakasaksi sa lahat ay nagkatinginan na at tumanggo, sabay sabing. Oo nga, magkaiba talaga. Baka na-scam ka lang ng pinagbilhan mo. May isa pang lalaki na naroon ang nagsalita rin. Kapag kinasuhan ka ni kuya ng extortion, yari ka, Brother Long. Pasensya ka na, aalis na kami. Ako na lang bahala sa girlfriend mo. At sabay silang nagtakbuhan palayo. Naiwan si Linlong, natulala at halos himatayan sa kahihiyan. Huwag kayong umalis. Ang bababa ng loyalty nyo. Sigaw niyang puno ng takot.
Mag-isa na lang siya, at saka lang niya tuluyang na-realize ang sitwasyon, wala na siyang kawala. Wala siyang ibang nagawa kundi humarap kay Yang Chen, kamot ulo, sabay sabing. Pasensya na, bro. Ako ang may kasalanan. Bawi na lang ako. Pakiusap, huwag mo na palakihin pa. Ayokong maapektuhan pa negosyo mo. Akala ni Linlong ay aalis na agad si Yang Chen, dahil busy ito sa pagiging Grab driver. Pero malas niya, wala pa palang pasahero si Yang Chen sa oras na iyon. May halong pang-aasar na sabi ni Yang Chen. Teka lang, di ba sabi mo kanina, kapag may dala akong kahon ng cellphone, ay livestream mong kainin mo lahat ng yun. Pagkasabi niyon, bigla niyang hinawakan si Linlong na nagtatangkang tumakas. Sige, hayaan mong panoorin ng fans mo. Nang mock corner, halos manginig sa takot si Linlong. Kuya, sorry na po. Mali ko. Ang lakas mo pala. Huwag mo na akong pansinin, maliit lang akong tao. Natawa si Yang Chen at sinabing, "Oh, nasaan na yung yabang mo kanina? Sa susunod, kahit Grab driver pa yan o delivery guy, matuto ka naman gumalang. Dahil pag ako ang nakasagupa mo ulit, hindi ka na makakalusot." Sa takot, halos mapaihina si Linlong. Diyos ko po, Grab driver pa lang to, pero parang may kapangyarihan. Ayoko na po, promise, hindi ko na uulitin. Sabay noon, mabilis na tumakbo palabas si Linlong dahil sa kahihiyan. Nang makita ni Yang Chen na sapat na ang leksyon at kailangan na rin niyang bumalik sa trabaho. Pero bago siya umalis, humarap muna siya sa police officer at magalang na nagpasalamat. Salamat sa serbisyo mo. Sumagot ang police officer, walang anuman, trabaho ko talaga ito. Lilipat naman tayo sa dormitoryo ni Li Xiaofei. Sa loob, masayang nagmamalaki si Chen Yun sa kanyang bagong cellphone habang hawak ito sa kamay. Sobrang mura lang nito, mga 8,000 lang. Ayoko na sanang bilhin pero sobrang bagal na ng luma kong phone. Napatingin lang si Xiaofei sa kanyang lumang cellphone, at napabuntong hininga. Nakakainis, sobrang bagal na rin ng phone ko. Bigla na lang may malakas na sigaw mula sa labas ng dorm. Xiaofei, mahal kita, maging girlfriend kita. Napalingon si Chen Yun. Sino namang nagpapahayag ng pag-ibig kay Xiaofei sa labas? Sagot naman ng isa pang roommate. Tingnan na lang natin kung sino yan. Nang masilip ng dalawa ang nasa labas, napangiti si Chen Yun. Oy, si Li Xin. May flower arrangement pa. Magko-confess yata. Naguguluhan naman ang katabi niya. Flower arrangement. Anong pinagsasabi mo? Habang nagpapatuloy ang sigaw ni Li Xin sa labas. Xiaofei, mahal kita. Maging kasintahan kita. Sa likuran niya, nandoon lang si Yang Chen, kalmado lang na nanunood ng eksena. Nang sumilip si Xiaofei sa bintana at makita si Yang Chen, nagliwanag ang kanyang mukha. Andito ka na pala. Maling akala naman ni Chen Yun, akala niya si Li Xin ang sinabihan, kaya sinita si Xiaofei. Oy, Xiaofei, magpakahinahon ka naman. Sabi pa ng isa. Fair na, bumaba na tayo at tingnan natin. Agad silang bumaba. Si Xiaofei, nagmamadaling lumakad. Nang makita siya ni Li Xin, natuwa ito at akala niya siya ang lalapitan. Halika na, Xiaofei, yayakapin kita ng buong puso. Pero sa gulat niya, nilampasan lang siya ni Xiaofei at niyakap si Yang Chen. Yang Chen, bakit hindi ka tumawag bago ka dumating? Masayang tanong ni Xiaofei. Tawa lang ni Yang Chen. Kung sinabi ko, paano ko masusulyapan ang ganitong romantikong tagpo? Agad namang nagsalita si Xiaofei. Hayaan mo na siya, baliw yata yun. Ilang salita lang kami nagpalitan noong meeting, tapos bigla na lang sinabing gusto niya ako. Fair na, huwag na natin siyang pansinin. Hindi na rin nag-aksaya ng oras si Yang Chen. Kinuha niya ang cellphone na bigay sa kanya ni Mary mula sa bulsa. May nagbigay sa akin ng phone, pero hindi ko kailangan. Sa tingin mo, magugustuhan mo ba to, Xiaofei? Pagkakuha ni Xiaofei sa phone, nanlaki ang kanyang mata. Grabe, ito na yung pinakabagong model. Nagulat si Chen Yun at ang mga roommates. Imposible,
Hindi pa ni-release yan hanggang katapusan ng buwan. Sang-ayon naman ang isa. Tama, paano ka nagkaroon yan agad? Kalma lang si Yang Chen. Kung ordinaryong consumer ka, kailangan mo talagang maghintay. Pero ito, bigay sa akin ng investment bank kaya napaaga. Napayuko na lang si Lizin, tuluyang nanlumo. Investment bank. Parang nababasa ko lang sa libro yun ah. Talo na ako. Hindi pa doon nagtapos si Yang Chen. Nilapitan niya si Xiao Fei. Halika na, magmerienda tayo. Sagot ko. Natuwa si Xiao Fei. Sige. Habang palayo na ang dalawa, napatingin si Chen Yun. Grabe, ang gwapo niya. Kung may ganyang kagwapong boyfriend, jackpot talaga. Habang naglalakad, sinabi ni Xiao Fei. Kuya, tamang-tama ang dating mo. Nagpapayabangan ang mga roommates ko sa bagong phone nila. Pero ako, may pinakabago. Hindi pa nila kayang bilhin. Natawa si Yang Chen. Aba, perfect timing talaga ako. Kung may gusto ka sa susunod, sabihin mo lang. Ako na bahala. Huwag kang papaapekto sa kanila. Sumagot si Xiao Fei. Ay, gets ko na. Pinakaastig kang pinsan. Hindi na ako maiinggit kahit kanino. Kuya, gusto kong kumain ng masarap. Sure. Treat kita. Anong gusto mong kainin? Makalipas ang ilang oras, nakauwi na rin si Yang Chen sa kanyang napakalaking villa. Pagkapasok niya, tinawag niya si Yu Shishi. Yu Shishi, halika nga rito. Agad namang lumapit si Yu Shishi at masayang sinalubong ang kanyang boss. Mr. Yang, welcome home. Kinuha ni Yang Chen ang mga cellphone mula sa bag at iniabot. Pumili ka. Pagkakita sa mga telepono, halos manginig sa gulat si Yu Shishi. Grabe, ito yung bagong model. Nakita ko lang sa ad kahapon. Saan mo ito nakuha, boss? May koneksyon ka ba sa loob? Ngumiti lang si Yang Chen. Hindi, bigay yan sa akin ng Shenzhen Investment Bank. Alam kong ito rin ang gamit mo kaya dinala ko para pumili ka. Tuwang-tuwa si Yu Shishi. Salamat po, sir. Tatanggapin ko to ha. Natawa lang si Yang Chen. Kunin mo na. Huwag ka nang magpaka-formal. Maliit na bagay lang yan. Masayang ngumiti si Shishi. Napakabait niyo talaga. Ready na rin po ang hapunan. Ihahain ko na.